Hindi na magkakaroon ng extension ng PUB consolidation at sabi ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay niya, makapanayam natin si Piston President Modi Floranda. Magandang umaga, Ka Modi. Magandang umaga po, Sir Igan, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. April 30, last extension. Gusto ko lang po malaman at ng marami po, no? Ang Piston po ba pabor o talagang tutol kayo sa PUB modernization? Bago natin pag-usapan itong deadline. Kasi marami na hong deadline, may mga napagbigyan na rin sa mga kondisyon nyo, pero kayo ba'y tutol dito? Ang linalabanan po namin ay yung franchising na consolidation, hindi po yung modernization, at malinaw yung ating posisyon ang sa ilalim ng modernization ay dapat sa ilalim ng rehabilitation. Hindi kailangan na bumili ng ubod ng kamahal ng mga sasakyan katulad ng mga minibus na inilalako dito ng Japan at ng China. Naku, Ka Modi, mukhang yung franchising ay bahagi ng PUB modernization at hindi na humababago. Paano po yun? Yun nga po yung isang Sir Igan, sapagkat ang sinasabi nila sa ilalim ng modernization, ang gusto lang nilang ayusin ay yung ating mga sasakyan. Pero bakit kailangan nilang bawiin? O bakit kailangan nilang kumpiskahin yung ating mga lehitimong mga prangkisa para pahawakan sa malalaking mga korporasyon yung ating franchise? So ngayon po ba ang Piston may mga member na ho ba kayo na consolidate? Sa bahagi po namin ay halos walang pumasok Wala sa po. consolidation sapagkat ayaw nilang mawala yung kanilang sariling property, yung kanilang mga unit at siyempre yung kanilang hawak nga na prangkisa ay ayaw nilang mawala. Kahit hindi sila pumasok dito, tayo din nilang mabaon sa masyadong malalaking mga magiging utang. Paano po yun? April 30 ang last extension. Manguhuli na lang hindi sila kasama sa kooperatiba o konsolidasyon, Ka Rodi? Yun po yung Sir Igan, sapagkat sinasabi ng Kongreso na ang DOTR ng LTFRB ay walang karapatan na bawiin yung mga prangkisa ng ating public transport sapagkat ang prangkisa ay pinagkaloob ito ng Kongreso at ng Senado. Kaya ibig sabihin yan ay hindi dapat mamandato yung ating mga prangkisa ng isang executive order ilalim ng 2017-011 sapagkat yung prangkisa po natin ay galing sa Republic of 4136. Kaya noong February 24, nung karoon po ng hearing sa Kongreso, ay isa po ito sa question ng mga congressman sa DOTR ng LTFRB na anong authority nyo para bawiin yung mga prangkisa ng public transport. So mukhang wala na hong solusyon ito. Bago mag-April 30, handa na ho ba tayo magbago ng trabaho, Ka Modi? Sa atin po ay handa tayo sa kahit saan. At handa rin tayo na ipaglaban natin yung ating legality, yung ating karapatan bilang serbisyo at bilang mga mamamayan. Okay. Maiba naman po tayo, samantalin na natin itong tumaas na naman na presyo ng mga produktong petrolyo. Kahapon sabi ng LTFRB talagang dadaan daw po sa proseso yung hinihingi ninyong dagdag na pasahe po muna. Sa bahagi po natin ay inirerespeto natin yung posisyon ng iba't ibang mga federation. Opo. At sa atin ay alam natin ito ay dagdag kita sa kalagayan ng ating sektor ng transportasyon. Pero mas sa atin, ang panawagan talaga natin ay yung pagbabawas o pagtatanggal ng masyadong matataas na buwis sa produktong petrolyo. Kasi wala ding saysay kung patuloy na tumataas yung presyo ng langis. Lalo na sa ngayon, ang sinasabi mismo ng Department of Energy ay magkakaroon ng mga serie ng mga pagtaas sapagkat yung pagbabawas nga ng supply ng OPEC dito sa ating bansa ay magdudulot talaga ito ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya sa atin ay dapat masusi ng pag-aralan ng administrasyon ni BBM na yung usapin ng oil regulation law, yung train law, yung IBAT at saka yung tax sa langis. Dahil napapanahon na tanggalin yung masyadong matataas sa buwis sa produktong petrolyo. Kamustahin ko lang po kung natanggap niyo na yung fuel subsidy, Ka Modi? Sir Igan, yung pong fuel subsidy ay yung subsidy o mga ayuda mula po nung panahon ng pandemya
hanggang sa ngayon ay marami pang mga operator ang hindi nakakatanggap ng sinasabi nila mga subsidiya. At isa yan sa nabanggit doon sa hearing sa Kongreso, hinahanap ng mga operator, hindi lamang dito sa National Capital Region, nasa na yung subsidy mula doon sa 2.5 billion na inilaan ng Kongreso. Sapagkat hanggang sa ngayon, Sir Regan, ay maraming may hawak ng mga pantawid pasada card, pero wala po itong mga laman. Kaya hindi yung maramdaman ng mga operator yung sinasabi nilang fuel subsidy. Okay. Maraming salamat po, Modi Floranda, ang Pangulo ng Piston. Ingat po. Salamat po, Sir Igan. Salamat. Ingat din po. Ingat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.